Mabilis na update mga tol, Weljan Mindoro panalo na via TKO sa round 3. Unang round pa lang pinabagsak na niya agad si Dormetes Potes. Tinamaan agad sa body shot mga tol at tumiklop. Pagdating ng round 2, tinadtad ni Weljan Mindoro sa body shot. Bawat patama ni Mindoro sa katawan talagang iniinda ni Potes. Kaya yung tangkad ni Potes mga tol, nagmukha na siyang maliit dahil tumitiklop na. Yumuyuko na siya dahil sa sakit ng katawan. Round 2 pa lang makikita na domina ang pinapakita ni Mindoro. Parang walang kalaban-laban itong si Potes, dinurog lang mga tol. Pagdating ng round 3, dito na bumagsak ulit si Dormetes Potes. Matapos tamaan sa ulo, napatras. Pag-atras niya, biglang lumuhod dun sa corner. Kaya binilangan ulit ng referee, pangalawang knockdown niya sa round 3. Nakabangon pa naman si Potes, tinuloy niyang laban sa round 3, pero inabutan na siya ng oras. Ngayon, natapos naman niya ang round 3 mga tol, pero nag-quit na. Nag-surrender na itong si Dormetes Potes. Kaya natapos ang laban via RTD o TKO sa round 3. Maganda yung ginawa ni Potes na pag-quit dahil mabugbog lang siya eh. Kahit ituloy niya ang laban, pwede na siyang ma-knockout sa pamamagitan ng suntok. Mas marami pang damage ang tatanggapin niya kung tinuloy pa. Kaya good choice yun, yung itigil na lang ang laban para safe. Baka mamaya matulad sa mga ibang boksingero magka-brain damage pa, lalo na middleweight division ng laban. Mabigat talaga ang suntok ni Weljan Mindoro mga tol. Sa ngayon may kartada na siya na 15 wins, 15 knockout, 100% knockout ratio. Matatandaan nyo, ganyan din ang record dati ni Veril Ortiz. Sunod-sunod ang panalo by knockout. Ngayon ang ating pambato naman, Weljan Mindoro. Sana makapasok na ito sa rankings, mapalaban sa mga may kalidad, lalo na sa mga contender mga tol. At sana mabigyan siya ng laban para sa world title fight. O kaya kahit eliminator. Hindi man ngayon, kahit sabihin natin mga 4 years pa, 4 years to 5 years, sana makita na natin si Mindoro na lumalaban na sa mga matataas na kalibre sa middleweight division. Yung middleweight kasi ngayon napakatindi, kahit mapalaban ka lang sa mga contender, mahirap na. Lalo na yung mga champion. Ang malupit na champion dyan si Johnny Vic Alimcanoli. Siguro pag nakakyat na si Mindoro sa mataas na rankings, wala na sila Alimcanoli dyan. Ibang champion na yung nakawak ng belt. Kaya abangan natin ang bawat laban ni Mindoro kasi lalakas pa ito, mag-i-improve pa. Andun na yung lakas niya, masipag sa training, disiplinado. So kung magtuloy-tuloy yan mga tol, makikita natin yan na lumalaban na sa world champion. Siyempre mahirap itong timbang niya, middleweight. Dadaan talaga yan sa butas ng karayom para umakyat. Pero siyempre dahil nandyan si Sean Gibbons, makakatulong yan ng malaki. Mabibuild up ng maganda ang kanyang karera hanggang mapalaban na sa mga world contender. Okay mga tol, Weljan Mindoro, ang lupit mo tol.